pa nga ang puso natin ngayong gabi na kumain ng salita ng Diyos, namnamin at pagsalusaluhan ang hinanda ng Diyos para sa atin? Amen. Noong nakaraang Sabado po, yung message ni Pastor Bobby, sinong nakaalala? Resurrection, di ba? Tungkol po sa resurrection. So nalaman natin last week na lahat tayo ay magkakaroon ng pangalawang buhay. Yung sinasabing life after death. Hindi masyadong, sa totoo lang, kung babasahin mo yung Biblia, kung hahalongkatin mo ang buong Bible, makikita mo doon na hindi dapat as a Christian, as a believers of Christ, dapat hindi natin masyadong binofokusan yung buhay dito. Kasi ito'y temporary nga lang eh. Paghahanda pa lang sa eternal na buhay natin, itong buhay dito. So dapat yung mga unseen, yung mga seen, yung nakikita ng mga mata natin, which is ginawa ni Taning yan, at nagiging rin ng pagsubok din ng Diyos sa atin, dapat hindi tayo doon nakapokus. Dapat doon tayo sa unseen world. Yun yung mga bagay na hindi nakikita, but by faith, naniniwala tayo. Di po ba? So, there is life after death. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, there is life after death. So yung katawang meron po tayo, babalik po sa lupa. Na sinabi ni Pastor, di ba? At meron lang tayong matitira, which is yung soul. Yung soul natin na aalis sa ating body at yun yung huhusgahan ng Panginoon, yun ang haharap sa Diyos. At yun yung eternally in hell or eternally in heaven. So ngayong gabi po, bago tayo pupunta, kasi ang susunod na message niya is judgment. Kasi nga, in series siya. So bago po tayo pupunta doon, gusto ko na isingit muna yung message na ito para mas lalo nating maunawaan yung tatlong context ng series ng message ni Pastor Bobby, that is life, death, resurrection, and judgment. Kaso mo, yung nauna sana yung life, kaso mo, wala pa kasi ako nung nag-series siya. So, ngayon, pwede pa din nating pag-usapan yung life, yung buhay na meron tayo ngayon, before tayo pupunta na sa judgment, para mas lalo nating maintindihan yung judgment na sinasabi niya. Amen po? So, yung title po ng message natin tonight, yan. Life is short, don't waste your time. Amen? So mababasa po ang ating main scripture po is mababasa po sa James chapter 4 verse 13 and 14. So before that, pwede ba tayong yumuko at manalangin muna to honor the word of God? Yes, Heavenly Father, we will continue to worship you tonight, O God. We will continue, Panginoon, to lift it up your name, O God. Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon. Daw, Panginoon, marami sa mga kapatid namin ang wala ngayong gabi, Panginoon. Sila man ay nanonood in live streaming, O God. Dalangin ko, Panginoon, that your word, Panginoon, will penetrate in our heart tonight, O Lord God. Ikaw ang siyang maitaas, Panginoon, ang iyong pangalan, ang iyong boses, ang marinig ng kahit sino mang nandito ngayon at ng mga nasa live stream, O Lord God. Lord, dalangin ko, Panginoon, na hindi lang marinig, Panginoon. Turo mo sa amin, Panginoon. Ipasok mo sa aming puso, Panginoon. Ibaon mo ito sa aming puso, Panginoon. Upang maalaala namin, Panginoon, na habang kami ay nabubuhay, Panginoon, mayroon kaming gagawin sa buhay na ito, Panginoon, bago kami haharap, Panginoon. Linisin mo ng aming puso, Ama. Kami na makikinig ng iyong salita, O God. Bigyan mo, Panginoon, ng pagkakataon, Panginoon, na itong salita naming maririnig, Panginoon, itong mga binhing ito, Panginoon, ay magbubunga ng masaganang bunga, Panginoon, upang ito ay may share din namin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, Panginoon, at sa mga ka-office mate namin, Panginoong Diyos. Lord, I am nothing without you. Hindi po ako karapat-dapat na tumayo sa iyo, Panginoon. Hindi po ako karapat-dapat na mag-deliver ng iyong message, Panginoon, sapagkat, Panginoon, I'm not worthy. But because
of your grace, because of your mercy, Panginoong Diyos. Binigyan mo ako ng pagkakataon, Panginoon, na i-deliver ang message mo sa iyong mga anak, Panginoon, sa aming lahat. I thank you for this opportunity, Father. And I ask you, Holy Spirit, to take over, O God. Gamitin mo lamang ang labing ito, ang bibig na ito, Panginoon, upang siyang marinig ng iyong mga anak, Panginoon. Gamitin mo ang buong pagkatao ko, Panginoon, upang maranasan namin, Panginoon, ang presensya mo, O God. Lord, alam ko, Panginoong Diyos, na lahat kami nagkukulang sa iyo, but by your grace, by your mercy, today is the day of miracle, the day of healing, O God, the day of your blessing, and the day of your presence, Panginoon. Thank you so much, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. So sabi ko, ang main scripture natin is mababasa siya sa chapter 4, verse 13 and 14. Pakibasa mo nga. Look here, who you say, today or tomorrow we are going to a certain town and will stay there a year. We will do business there and make a profit. How do you know that your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It's here a little while, then it's gone. Amen. So ang buhay daw ay katulad lamang ng isang singaw. Katulad ng mainit na kape. 'Di ba? Katitimpla mo, ang init-init niya umuusok. Pagtalikod mo ng konti, naghilamos ka lang, nag-toothbrush ka lang, pagbalik mo, nandun pa yung umuusok. Wala na. So, ganun pala, kabilis ang buhay. Inihantulad lamang sa isang hamog. Alam mo yung hamog sa damo? Di ba sa umaga? Yung umagang-umaga, lalo na pag winter, taglamig sa atin, di ba basang-basa yung di ba in few minutes or hour lang, pag lumabas na si Haring Araw, wala na yung hamog. Tuyo na ulit yung mga dahon. So, ganun pala, kabilis ang buhay ng tao. Amen? At ang sabi po sa Psalms, chapter 90, verse 10, ang sabi niya po, 70 years are given to us. Some even live to 80. But even the best years are filled with pain and trouble. Soon they disappear and we fly away. Amen. So pag naabot mo yung 70 years old, kami po ni Pastor, malapit na po kaming mag-60. Malapit na talaga. So pag naabot na po yung 70 years old, you are blessed. Kasi sinabi niya dyan At kung iningatan mo ang sarili mo, kung hindi ka kumakain ng araw-araw na baboy, araw-araw na mamantikang pagkain, katulad ng makakilala ko dyan, at ako din syempre, di ba? Aabot tayo ng 80 above. Sino sa inyo may magulang na ganong edad na? Amen, praise God, di ba? Ako po, ang father ko is 81 na. Si nanay po, ang nanay ni Pastor Bob is namatay siya at the age of 80. So, ibig sabihin po, pag umabot ka ng 80, nung mga bata-bata ka, you take care so much of yourself. Diba? Inalagaan mo ang sarili mo. Kasi ang edad pala, 70. Diba? Blessed ka na. Kung umabot ka ng 80, so super blessed ka na. Marami pong namamatay, some are died younger than that. Ang dami po. Mas bata, yung iba pa nga, mga 20s lang, namamatay na sila. Kung nabasa nyo, narinig nyo ba yung sa TikTok? Kung kayo nagti-TikTok, ako po hindi nagti-TikTok, dumaan lang po sa ko, di ba? So, nakakapanghinayang kasi isa siyang TikTokers, influencer po siya. Ang ganda-ganda pong babae. Hindi ko alam kung narinig nyo yun. 19 years old. Ang ganda-gandang, ang punong-puno siya ng buhay. Ang ganda-ganda niyang babae, ang bata-bata pa niya. Then one day, tinakbo na siya ng ospital ng magulang niya. Parang 48 hours lang, o 3 days namatay na siya. At alam mo kung ano ikinamatay niya? Diabetic. Dahil sa loob ng katawan niya, punong-puno na ng sugar. You see, itong katawang mayroon po tayo, is hiram lang ito. Hiram lang ito. Ngayon, hindi po natin pwedeng abusuhin ito.
Ako po, si Pastor Bob, ay alam ko na natututunan na niya yan. Ako papunta pa lang ako sa natututunan kong isipin na atong katawang ito is hiram ko lang ito sa Diyos. So, kailangan kong pangalagaan. So, kung gusto nating umabot ng 80 years old or 70 years old, hindi po natin pwedeng abusuhin ang katawan ito. Katulad nung batang yon, napakaganda niya, ang dami pa niya sanang future. Ang dami pang pwedeng mangyari sa kanya, di ba? So, punong-puno ng sugar ang katawan niya. Bakit? Kasi nung namatay na siya at pumasok ang nanay niya sa loob ng kwarto niya, ginignan ng nanay niya yung laman ng yung cabinet niya, yung mga bags niya, puro chocolates, puro candy, puro juice na matatamis. So nabubuhay pala siya sa ganon. Di ba? Nakakatakot po. So, ang pinag-usapan natin, ibig sabihin po, napakaiksi ng buhay, itong hiram nating buhay, para hindi natin alagaan. Amen po? Naalala ko na naman ng ating Brother Chris. Si Brother Chris po, every time na pag-uusapan ang buhay, ang kamatayan, lagi ko pong naaalala si Brother Chris. Di po ba? Nung namatay ang Brother Chris natin, napakalakas pa ng katawan niya. Di ba? Ang lakas po ng katawan niya, he is full of life. That morning, nagsabi pa siya kay Sis Elaine. Anong sabi niya kay Sis Elaine? Mami, magme-meditate ako ng Word of God today, this morning, kasi tonight ako ang magbibigay ng exhortation sa ating tithes and offering. In the same day, sa araw din yon, hindi na niya pinaabot sa simbahan yung exhortation niya. Sinong magsasabi na yun na pala yung last day, last breakfast nilang mag-asawa? Di ba? So, punong-puno po siya ng buhay. Malakas na malakas po siya. At sinong magsasabi na yun na pala yung huli niya? Na hindi na umabot dito sa simbahan yung supposed to be na i-exhort niya. Amen po? So, ganun po ang buhay. Nobody knows the amount of time before we die. Wala pong nakakaalam yan. Kung alam lang sana natin, if kailan tayo mamamatay, kailan tayo kukunin ni Lord, edi sana wala na yung salitang sayang. Di ba? Na-realize ba natin, pumasok ba sa ating isipan? Ako kasi habang ginagawa ko yung message neto, nire-reveal sa akin kasi ako po, sa totoo lang mula nung naoperahan po ako sa puso, ang dami pong bawal sa akin. Pero kahit isa sa bawal, wala po akong sinunod. Kaya siguro binigay ni Lord sa akin tong message na ito. Di ba? Wala po akong sinunod. Tapos ngayon, kasi sabi nila, sabi kasi ng doktor ko na naglagay ng valve sa puso ko, 20 years lang daw yung mechanical valve. Kagabi sabi ko kay Pastor Bob, pakipakinggan mo nga yung puso ko. Kasi supposed to be may tick, 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 gumaganon siya, yung parang yung wall clock. Supposed to be may ganon siya. Sabi kasi ng doktor ko, Grace, do you still hear that sound? Sabi ko, wala na. Kasi yung naglagay ng mechanical valve, sabi niya, be sensitive enough na dapat naririnig mo yung sound. Kasi pag wala ng sound, mamamatay ka na. Ibig sabihin yung valve is wear out na. So, nung chinek ako last week ng doktor ko, sabi niya, do you still hear that sound? Sabi ko, wala na. Sabi niya, baka kasi used to it mo na. Baka yung brain mo kasi, dahil katawan mo, parang hindi mo na naririnig. So sabi ko kay Pastor Bob kaninang umaga, tignan mo nga yung puso ko. Ilagay mo nga yung tainga mo sa puso ko kung may naririnig ka. Sabi niya, paulit-ulit niya, wala man. Alam, mamamatay na ako, Daddy. Sabi ko, paki-message mo yung doktor ko kaagad-agad kako. Bakit wala kang naririnig? Supposed to be, kasi dati irritable ako pag naririnig ko, hindi ako makatulog. Pero nga, nagtataka ako, bakit wala na talaga daw? Hindi ko alam, sabi niya, wala na. Sabi ko, i-message mo yung doktor ko. Pero last week po, nandun ako sa doktor ko, tinanong ko siya, am I dying? Tell me the truth. Sabi ko, 16 years lang nakaraan, so I still have 4 years. So in that 4 years, I will die.
Tumawa siya. Sabi niya, "You're full of life." Sabi niya, hindi ka mamamatay. Hindi, kasi sabi kasi is 24% na lang ang natitirang function ng valve kung umabot ka na ng ganong kahabang taon. So 24%. Pero syempre, hindi tayo maniniwala doon, di ba? May Diyos tayo eh. Pero habang ginagawa ko ito, nare-realize ko, wala nga naman akong sinunod kasi, di ba? Tapos ngayon, kasi kukunti na lang yung natitira, 4 years na lang, yung natitira, aligaga ngayon ako kung anong gagawin ko, di ba? Kaya binigay ni Lord to sa akin para matuto din ako na alagaan, tignan yung sarili ko. Di ba? So, na-realize nyo ba, katulad ng pagka-realize ko ngayon, na bawat taon na nadadagdag sa ating buhay, ngayong June 16, another years na naman madadagdag sa akin, di ba? So the closer we are to our, alam mo ba na tuwing taon na nadadagdag sa iyong buhay, tuwing birthday mo, is the closer na lumalapit ka sa kamatayan. The closer we are to our death date. Every year na nadadagdag. Amen? Kasi alangan namang paurong birthday. So, magdadagdag ng another year yung, hindi mababawasan yung taon. Kahit na 80 years old ka pa, taon-taon, mababawasan yan. Di ba? So, kanina, nung ginagawa itong message, nung ko lang na-realize, na kada birthday mo pala, is bagong isang taon ulit ang nababawas. Amen? Lagi pong sinasabi ni Pastor sa atin, lagi natin naririnig kay Pastor Bobby yung sinasabi niya, na ang pinakamasakit sa isang tao, pinakamasakit sa isang Kristiyano is yung mamamatay siya na hindi niya alam yung purpose niya, bakit siya nabubuhay. Yun po ang pinakamasakit sa isang tao eh. Nabubuhay ka sa mundong ito, andiya't hindi mo alam bakit, ano ang purpose mo, bakit ka nabubuhay. In short po, yung mga ganong klase ng tao, lutang. Kumbaga, pumupunta sa simbahan, nagsisimba tuwing Sabado, nandito tuwing Sabado, pero walang nababago. Hindi po nagpipenetrate ang salita ng Diyos sa kanilang puso, kasi nga, sila nga yung mga taong lutang eh. Hindi nila alam yung purpose nila. Hindi nila, para sa kanila, life is going to church every Saturday. Yun lang. Yun lang ang alam ng maraming tao. Life is going to church. Hindi po natin alam na tayo po, nung time na binuhay tayo ng Diyos, nung time na pumunta po tayo sa LRC or sa ibang simbahan, nagsimula na po ang ating purpose. Nagsimula na po ang ating calling. Doon na po nagsimula ang countdown ng ating buhay. Amen po? Nakita niyo po, lumilipas ang buwan yung mga taong lutang, lumilipas ang buwan, ang taon, hindi pa rin nila alam yung purpose nila. And some of us, punong-puno tayo ng gift, hindi natin ma-discover kung anong gift na mayroon tayo. Kasi nga, lutang. Hindi natin alam ang ating ginagawa. At ano ang pangalawang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa tao? Alam mo yun, yung ilang araw ka na lang na mabubuhay, yung ilang araw na lang yung natitira sa buhay mo, dahil may taning na yung buhay mo, pero hindi mo pa nagagawa yung mga bagay na ginawa mo dapat. Isa sa pinakamasakit yun, yung mga bagay na dapat ginawa mo nung malakas ka, hindi mo nagawa. Ngayon, pag ikaw ay bedridden na, pag di ka na makatayo, nakadayaper ka na. Diba? Di ka na makatayo dahil nakadayaper ka na, binabangon ka na, katulad ng papang ko ngayon. Anong mangyayari? Ang mangyayari, ang dami nating sayang na sasabihin sa maghapon. Pag nakakita tayo ng malalakas na tao, sayang. Sana hindi ko inabuso yung katawang ko. Sayang hindi ako kumain ng bawal noon. Ang dami, puro sayang. Sa maghapon, maniwala kayo, 24 na sayang kulang pa. So, ganun po ang mangyayari pag bedridden ka na. Diba? Doon mo marirealize, kung ikaw ay Kristiyano, doon mo palang marirealize na may calling ka pala.
May purpose pala ang buhay mo. Doon mo palang malalaman. Sana ginawa ko ang pagsilbi sa Panginoon nung malakas pa ang katawan ko. Nawa ibinigay ko ang buhay na ito sa Panginoon nung malakas pa ang katawan ko. Ano na lang ba ang pwedeng gawin ng isang taong nakahiga na lang at nakadiaper na lang? Wala, di ba? Wala na, kundi iisipin na lamang niyang pabalik-balik yung mga bagay na dapat ay ginawa niya nung siya ay malakas pa. Amen po? Tignan niyo nakakaiyak isipin na wag na wag mangyari sa atin. Nakakaiyak isipin that one day nanonood ka na lang sa live streaming. Kasi nga, nagkasakit ka, hindi ka na nakabangon. Nanonood ka na lang sa live streaming. So nakikita mo yung gawain sa simbahan. Doon mo lang na-realize na may gift ka palang ganun. May gift ka pala of gift of intercessors. May gift ka pala of soul winning pero hindi mo ginamit. May gift ka pala of dancing. May gift ka pala of playing the guitars pero hindi mo ginamit. So ano lang sasabihin mo, sayang? Sana nung malakas pa ako, nagawa ko yung mga bagay na yon. Alam mo ba yung salitang sayang at kung maibabalik ko lang, yun yung mga salitang talagang bintang-benta sa mga taong may taning na ang buhay at may mga edad na. Amen po? And other case naman, nandiyan pa ba kayo? Parang wala akong kausap pa. Amen. Ang other case naman, yung biglang nawala ang mahal mo sa buhay. Amen? Yung magulang mo, yung asawa mo, or yung anak mo, sayang, bigla silang nawala. Nung buhay pa sila, hindi mo sila nabigyan ng quality time. Hindi mo na iparamdam sa kanila yung pagmamahal, hindi mo man lang sila nayakap, hindi mo man lang, wala, ang daming sayang. Di ba? At ang tanging sasabihin mo lang, kung maibabalik ko lang. Di ba? Sana nung malakas pa ako, sabi mo, nagsilbi na lang ako sa Panginoon. Sayang na ipadama ko sana sa asawa ko yung pagmamahal. Sana mas mahaba pa yung pinagsama namin. Sana napagsilbihan ko man lang ang aking mga magulang. Sana napag-aral ko. Sana naipadama ko sa aking mga anak. Sana mabigyan ko ng quality time man lang ang aking mga anak. So ano pang mangyayari? Kasi nga, hindi ka naglaan ng oras mo no ikaw ay malakas pa. Kaya hanggang puro sana at sana maibabalik ko na lang. Amen? Puro sayang lang ang masasabi natin. Sino sa atin ang may gusto ng ganyan? Wala, di ba? Kasi masakit yun eh. Masakit yun yung mga bagay na panghihinayangan mo pero wala ka nang magawa kasi nandyan na. Masakit yun. Alam nyo kung ano yung pinakamalaking takot ko sa buhay? Hindi naman yung mamamatay ako, yung valve ko hindi na gumagana, hindi naman yun ang pinakamalaking takot ko sa buhay. Alam mo yung one day kasi, sinabi ko ito one time kay Sis Joy, nasawa ni Brother Reynold, nung kami po is nagpamasay. Alam mo yung isa sa talagang biggest fear ko sa buhay ko, yung one day, haharap ako sa Panginoon. One day. Whether you like it or not, haharap yung soul mo sa Panginoon. Amen? At sasabihin niya sa akin, anak, I gave you many chances. I even give you another life, a second life. Anong ginawa mo sa buhay na ibinigay ko sa iyo? Anong ginawa mo sa mga oras, yung mga chances na ibinigay ko sa iyo? Hindi mo nagawa, anak, yung purpose mo. Hindi mo nagawa yung calling mo. Yun yung pinakamalaking takot ko sa puso ko. I even told Sis Joy na, alam mo Sis Joy, kung titignan ko lamang yung ako, I think negative 10 pa lang ang naibibigay ko sa Panginoon. Wala pa akong nagagawa. What if pagdating ng araw na yon at wala na ako, linisan ko na ang mundong ito, sasabihin ng Panginoon, anak, ito dapat ang ginawa mo eh. Pero hindi mo ginawa. Binigyan nga kita ng pangalawang buhay. Supposed to be nung araw na nung 34 years old ka, namatay ka na dapat. Pero binigyan kita ng pangalawang buhay, ito yung mga dapat mong gawin, hindi mo ginawa.
Di ba? Yun yung takot ko. At sasabihin niya sa akin, anak, ang dami mong pagkukulang sa akin. So paano ko siya sasagutin? Anong sasabihin ko sa kanya? Anong sasabihin ko? Anong isasagot ko sa Panginoon? Dahil na-busy ako, Lord. Saan? Anak, pare-parehas ko kayong binigyan ng 24 oras. Yung mga nagsisilbi sa simbahan, yung mga nakakagawa ng lahat ng kanilang calling, ng kanilang gift. 24 oras din sila, anak, ang binigay ko. Di ba? Anong sasabihin ko? Hindi ko nagawa, Lord, kasi ang daming hindrances, ang dami kasing temptation, yun ba yung pwede kong sabihin sa Panginoon? Or pwede, ang sasabihin ko sa Kanya, hindi ko nagawa dahil wala akong kakayahang gawin. Hindi ko kasi pwedeng sabihin yung mga bagay na yun eh. Ano yung pwede ko pang sabihin sa Kanya? Kasi sabi ng Lord sa akin, tandaan po ninyo mga anak, bago po tayo tinawag ng Panginoon, mayroon na po siyang pangako sa atin. May the only thing that we will do, claim that promises na binigay ng Diyos sa atin. Stand to that. Kailangan po nating ipaglaban, Lord, ito ako ngayon, ginagawa ko ang lahat. Alam mo, this past few weeks, ang dami pong kapatiran ang lumalapit sa akin na, Mami, nararanasan mo ba yung pagkabagot? Nararanasan mo ba, Mami, yung ang tagal mo nang may pinag-pray sa Panginoon, ibinibigay mo ang lahat sa Panginoon, nagsisilbi ka, and even the tithes, and even pero hindi na-answered yung prayer mo. Nararanasan mo ba yung parang mas magandang wag na lang muna, bibitaw na lang muna? Nararanasan mo bang nagkaroon ng doubt? Nararanasan mo bang tamarin? Nararanasan mo bang panghinaan? Of course! Anong pagkaiba ko sa kanila? Tao din ako. Of course, naranasan kong lahat yun. Alam kong lahat kayo nararanasan yon. But it doesn't mean na pag nararanasan natin yun, nararamdaman natin yun, is give up tayo. Di ba? Hindi pwede na dahil nakakaranas ka na ng panghihina, nakakaranas ka na ng pagkapagod. Katulad ng sinasabi ni Pastor Bob, pag tayo po yung nakakaranas ng pagkapagod, pwede po tayong magpahinga. It's normal na ma-burn out ka. Kasi ang dami mong iniisip, ang ministry, ang mapapangasawa mo, di ba? O, ang asawa mo, ang trabaho mo, normal na mababurn out ka. So, pwede po tayong magpahinga. Ngayon, sa pagpapahinga mo, hugutin mo yung lakas mo sa Panginoon. Di ba? Ang isang saksakan po, bago pa ito. Pag ito po ay nalobat, saan ko isasaksak? Sa source of energy, and that is the current, kuryente. Tayo po, tayo nalobat. Pag tayo po ay nawalan ng lakas, saan tayo sasaksak? The source of energy, and that is Jesus. The source of life. Diba? So every time na napanghihinaan ka ng loob, every time na nagsi-self-pity ka dahil ang daming ng prayer mo pero hindi na-answered, hugutin mo sa Panginoon, isaksak mo ulit. Paano mo isasaksak? Be in the presence of God. Diba? Alam niyo ba yung salitang worship? Hindi naman yung kumakanta ka, yung umiiyak ka dahil nagwo-worship ka. Hindi po yun. Ang worship po, when you are in pain, and still, nakakapagdasal ka pa, that is worship. Amen? Pag hopeless ka na dahil yung inaasam-asam mo na sweldo, yung trabaho na akala mo maririnyo ka, and then sinabi ng amo mo, hindi ka na maririnyo, bibigyan kita ng 2 months, maghahanap ka. Pero nandito nga, that is worship. Amen? So, anong ibibigay sa atin ng pag-worship sa Panginoon in spite na napakadami nating nararanasan? He will lift us up. Itataas niya tayo. Ang pangako po ng Panginoon, kung mayroon mang isang tao na isang Diyos, isang tao na hindi po nagsisinungaling sa kanyang pangako, ay ang Panginoon lang. Huwag mong hugutin sa ibang tao. You can speak to your leader. You can speak to anyone you trusted, whom you trusted.
Pero ang lakas ay huhugutin mo pa rin sa Panginoon. Amen po? So sabi ko kanina, anong pwede kong irason sa Panginoon? Anong pwede kong sabihin sa Panginoon? Sinabi niya sa akin, nasasamahan niya ako Sinabi niya sa akin na hindi kita pababayaan, anak Dahil kung gusto kong mamatay ka noon pa, binuhay nga kita Diba? So ibig sabihin, may pangako siya. At anong sabi niya sa akin? Allah, bakit siya pumunta dyan? Yan na ba yun? Sumunod? Ayun nga yun sumunod, sorry. Sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 6, and I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it into completion at the day of Jesus Christ. Amen? Ibig sabihin, nung tinanggap ko ang Panginoon, hindi lang pumunta sa simbahan tuwing Sabado ang dapat kong gawin. May task ako na dapat tapusin. Dahil binigyan ako ng Panginoon ng gift at nangako siya sa akin na sasamahan niya ako para matapos ko yung mission na ibinigay ng Diyos sa akin. Amen po? So, dapat ito yung magiging motivation natin. Sa paglakad natin sa Panginoon, marami pong balakid, maraming suffering, trials, pain, and everything. But sabi ng Panginoon, anak, sinimulan ko ito. Sasamahan kita hanggang matapos. Amen po? Palakpakan nga natin ang Diyos. Ang tahimik ninyo Kaya wala po akong pwedeng irason sa Panginoon kung bakit hindi ko nagagawa ang purpose ko. I hope and I pray na ganun din kayo. Amen po? Lahat po tayong mga anak is gusto nating mabuhay ng matagal. Sinong hindi? Di ba lahat tayo gusto nating mabuhay ng matagal? Kahit na hindi naman kasarapan ang buhay, hindi naman ibig sabihin, hindi naman tayo nakatira sa maayos na nahigaan, hindi man tayo in bed of roses, but still, gusto natin lahat mabuhay ng matagal. Amen? Ang problema, only God knows how much time we have here on earth. Hindi po tayo, maybe tomorrow it will be your last day. Maybe mamaya, pagtulog mo, hindi ka na pala gigising. Di ba? So the life that we have now will soon over. Sa gugustuhin man natin at hindi, mawawala din ang buhay na ito. Tandaan niyo po mga anak, the moment na tinanggap natin ang Panginoon, your calling start. Your purpose, your work with God began. The moment na pumunta ka rito, tumayo ka dyan at tinanggap mo ang Panginoon, nag-umpisa na ang buhay mo, kapatid. Nag-umpisa na ang trabaho mo. Nag-umpisa na ang purpose ng buhay mo. Amen? Hindi pa pwedeng wala. Tignan nyo, all of us has a gift. Mayroon po tayong gift. Bata man o matanda, may gift. Amen? The gift of intercessors, the gift of singing, the gift of dancing. Lahat yan is gift. The gift of soul winning. Itong soul winning po, ito yung pinakamalapit na ministry sa puso ng Panginoong Hesus. Kasi ito po yung iniwan niyang task. Hindi niya iniwang task sige, mag-alaga kayo ng bata sa loob. Hindi niya iniwan na task yung mag-dance. No. Ang sinasabi niya is soul winning. So ito po talaga yung ministry na iniwan ng Diyos sa atin. So kung ikaw ay part ng soul winner, kung ikaw is may gift ng pagdadala ng soul, ng tao, ng mga unsaved sa church, kapatid, sinasabi ko sa iyo, ang mansion mo sa langit, malaki ang hinahanda ng Panginoon. Amen? Kung ikaw ay may gift of playing instrument, kung ikaw ay may gift of teaching, anything that involves to the ministry of God, that is gift from God. Amen po? Kaya wag po nating sayangin, kapatid. Wag po nating sayangin. Hindi ako maniniwala. Tayong lahat na nandito na nakaupo, may gift po tayo. Kahit sino. Hindi pwedeng na dumating ka sa isang simbahan na wala kang gift. Mayroon. Kailangan mo lang i-discover yan. Hindi pwede na dumating ka dito and then you just sit down, get the blessing, and go home. Next Saturday, sit down, get the blessing, and go home. No. Lahat po tayo may gift.
At yun ang inaasahan ng Diyos sa atin na kailangan nating gawin yon. Amen? Kailangan nating kailangan, yung gift na binigay niya, kailangan nating gawin sa ministry niya. Amen? Just imagine, tignan nyo out of billion people, isa ka sa binigyan ng Panginoon ng pagkakataong magsilbi sa Kanya. So, ibig sabihin, many are called, but few are chosen. So, chosen na yun, isa ka doon. Di ba? Tignan nyo pag halimbawa, sa Malacanang, di ba? 100 of applicants nag-apply ng janitor. Oh, di ba? Iisa ka sa napili. Di ba proud na proud ka? Malacanang yun eh. Kahit pa janitor lang, bakit? Malacanang. Di ba? Proud na proud ka, siguro ang dami mong selfie. Kahit sa banyo, Malacanang. Malacanang. Lahat ng dadaang senador siguro na nakawan mo ng selfie, di ba? With you. Di ba? Kasi proud na proud ka, Malacanang. How much more sa kingdom ni Lord? Pag doon ka nagtrabaho sa kingdom ni Lord. Hindi ba? Napakalaking opportunity, napakalaking pribileyo ang magtrabaho sa kingdom ni Lord out of billion na tao. Pinili ka niya, anak. Pinili niya tayo. So dapat hindi natin ikakatamaran. Huwag nating ipanghinaan. Kahit anong ministry pa yan, kahit na ikaw ay tagahakot lang ng tubig, still ministry sa kingdom ng Panginoon yan. Kung ikaw man ay kahit tagabasa lang, ministry sa kingdom ni Lord yan. Diba? So wag po tayong nakakapagod na, parang yun na lang ng yun. No, anak. Lahat ng ginagawa mo ay nakikita ng Diyos. Amen? So again, whatever gift na mayroon ka, whatever position na mayroon ka, pastor ka man, head ka man ng ministry, primary leader ka man, kailangan din natin i-guard ang ating puso. Kailangan. For me, dito ko po binibase ang lahat. We need to guard our heart. Kasi, tandaan nyo in every position na mayroon ka, kung ikaw man ay pastor, ikaw man ay primary leader, associate pastor, kung ano man, gawin mo yung calling mo with humility. Amen? Dapat mayroon kang kababaang loob. Kasi kahit na ikaw yung pinaka-the best musician, pinaka-the best speaker ng buong UAE, or pinaka-the best na soul winner, if the motivation of your heart is not correct, it will not approve to God. Kahit gaano katagal pa, 30 years, na nagsisilbi ka in the same position na mayroon ka, but the motivation of your heart is not correct, is not right before God, wala ring saysay ang lahat ng yon. Kasi itong pusong ito, kasama po ito sa huhusgahan ng Diyos. Tatandaan nyo, our heart is the chamber of our mouth. Kung anong sinasabi ng utak, yun ang gagawin natin, di ba? So we need to guard our heart first. Amen? Bago ang lahat, we need to guard our heart first. Andiyan pa ba kayo? I remember po, naalaala ko po, habang ginagawa ko tong message ito, I remember po, mayroong isang message si Tina May na dineliver niya sa kanyang cell group. I know na some of you overcomers, narinig nyo na ito. Kasi nung dineliver niya yung message na ito, nakatayo ako sa likod ng pintuan. Nakatayo po ako doon. So na-catch po niya yung attention ko doon sa message na yon, yung title ng message na yon. Ang ganda po ng message na yon, at hindi ko po makakalimutan. Alam ko ng mga overcomers is narinig na yan, living your dash. Sino sa overcomers nakarinig yan? Isa ka lang, Dak. Kawawa. Ikaw lang. Ikaw lang. Pero kasi that was last year. Living your dash. Amen? So, ang unang tanong doon, pag ikaw ay bumisita sa isang sementeryo tuwing November 1, di ba? Ano ang makikita mo sa ibabaw ng nicho?
Asan na po? Mayroon pa bang nag-ooperate doon? Mayroon pa bang nag-ooperate? Kailangan po nila, hindi po yan. Yan. So, you see, yan po yung makikita ninyo sa ibabaw ng nicho. Sa ibabaw ng nicho, anong makikita? Anong nakalagay dyan? Lapida. Yan nga sabi ni Pastor Bobby doon, di ba? Kahit nagawa pa ng marmol ang lapida mo. Di ba? Kung hindi mo naman alam saan pupunta ang soul mo. Amen? So, ang makikita mo sa ibabaw ng nicho is lapida. So, makikita mo dyan, the name of the person, which is Samantha. Amen? Date of birth, 1960. Ang namatay siya, ano yung pangalawa? 1960, and the dash. Yung maliit na linya, dash ang tawag dyan. And then, yung pitsa ng kamatayan niya. Yung araw ng pagkamatay niya, which is 2001. Alam nyo ba, the dash between your birth date and the day of your death, 1960 to 2001, yung pinakamaliit na linyang yan, represent your life here on earth. Amen? That small line will determine kung anong klaseng buhay ang meron ka nung nabubuhay ka pa. At yung maliit na guhit na yan, kapatid, yan ang huhusgahan ng Panginoon. Nandiyan pa ba kayo? Parang ako lang ang I rebuke yung spirit ng pagkatulog kasi ang dami na pong naghihikab. No, kayong mga pwede nating i-message dito na walang naghihikab. So, yung maliit, that small line will determine kung ano yung klaseng buhay nung mayroon ka, nung nabubuhay ka pa. God will not look at the day, hindi po titignan ng Diyos kung kailan ka pinanganak, kung kailan ka mamamatay, but He will judge you through the use of that little line. Yan lang po ang uuhusgahan ng Panginoon. Hindi po yung pangalan, hindi po yung pagkasilang mo at pagkamatay mo. Yun lang, yung napakaliit na dash. Tandaan niyo po mga anak, we cannot control life. Amen? We cannot control the problems na dumarating araw-araw. Sino may control dyan? Wala, di ba? It is not in our hands kung kailan tayo mamamatay at kailan tayo ipapanganak. Walang nakakaalam nun, only God. So wala tayong control. Hindi tayo yung magdidesisyon kung sino ang magiging magulang natin. Hindi tayo ang magdidesisyon kung sino ang ipapanganak natin. Hindi tayo ang magdidesisyon kung sino ang magiging asawa natin. Ay hindi rin po, ako ang magdidesisyon kung anong gusto kong mapangasawa. Ang tanong ko sa iyo, anak, iyan bang gusto mong mapangasawa? Is will ba ng Panginoon yan? Baka naman ikaw lang ang may will dyan. So kahit sa pag-aasawa, ang Diyos pa rin, kung gusto mo ng maayos na buhay, ang Diyos pa rin ang magdidesisyon dyan. Amen? Kailangan, kahit sa pag-aasawa, is ang Diyos pa rin ang may desisyon dyan. So the only thing that you and I have control is yung little line lang na yon. Amen? Kung paano mo pinatakbo yung buhay mo habang nandito ka sa mundong ito. You see, every one of us given same amount of time. Lahat po tayo pare-parehas yung oras. Sinabi ko na yan noon sa inyo. When we die, pag tayo po namatay, ilalagay po tayo lahat sa isang box. Isang box, di ba? Ang ating katawan ay ipapasok sa isang box. So, mayroon po tayong box time. Lahat po tayo ay dadaan sa box time. Wala pong makakapag-escape sa box time na yan. Mai-escape mo lang yan pag kasama ka sa rapture. Kasi sa rapture wala nang kabaong, day. Diretso ka na talaga kung saan ka dadalhin, di ba? Pero habang wala pa si rapture, ay talagang dadaan tayong lahat sa box time. Amen? Ang point ko dito is, before ka darating sa box time mo, before it's too late, gawin mo na yung mga dapat mong gawin. If you need to ask forgiveness to someone, do it now.
Gawin mo na. Kasi baka wala ng bukas. Baka na hindi ka naabot ng bukas. If you want to forgive someone now, then do it now. Humingi ka na ng tawad. Kasi baka bukas hindi mo na masabi yan. Amen? Kung noon hindi mo pa nagagawang basahin yung Bible, desire to open the Bible and read it now. Nandoon ang lahat ng pangako ng Diyos sa'yo. Amen pa? Kung dati tamad na tamad kang mag-devotion, umpisahan mo na ngayon, anak. Mas lalo mong makikilala ang Panginoon na pinagsisilbihan mo para pagdating ng panahon na maghaharap kayo face to face, hindi na masyadong shocking sa'yo kasi in doing the devotion, nakikilala mo ng paunti-unti ang Panginoon. Amen? Now, if you are a backslider, go back to Him now. Kasi, baka wala na bukas. Hindi mo na maibabalik yung init na gusto mo bukas. So kung backslider ka, kung nanghihina ka, palakasin mo na. Pag-apuyin mo na yung puso, desire, cry, iiyak mo sa Panginoon, cry it out to God. Lord, gusto kong maibalik yung dati. Gusto kong maibalik yung dating init ng pagsisilbi ko sa'yo. Gusto kitang mapagsilbihan. Amen? If you are still living in sin, repent now. Bago pa mahuli ang lahat. Amen? Kung dati hindi ka vocal sa pagsabi sa asawa mang mahal mo siya, hindi ka vocal sa pagsabi ng mahal mo ang magulang mo, umpisahan mo na ngayon habang may oras at panahon pa. Amen? Turuan mo yung sarili mong gawin yan araw-araw hanggang sa maging habit mo na, hanggang hindi mo na hindi mo na mamalayan is yun na pala yung style ng buhay mo. To tell your wife, to tell your children, to tell your mother and father how much you love them. Kahit sa message lang. Amen? Alam nyo ba, naalala ko ang isang kapatiran, I will not give her name, isang kapatiran, alam mo ba na nung namatay yung asawa niya, ang sabi niya sa akin, parang ang dami kong hindi nagawa. Ang dami kong hindi nagawa. Ang iksi ng pinagsama namin. Hindi ko man lang naipadama sa kanya na mahal ko siya. Nagpakasal kami. Pagkatapos ng ilang taon, nagkaanak kami. Dahil may anak na kami, syempre, ang focus ng kanilang buhay araw-araw is sa mga bata na dahil may anak na eh. Diba? Dati, magkayakap silang natutulog. Dahil may mga bata na, sa gitna na yung mga bata. Alam mo naman tayong Pilipino, diba? So, gitna yung mga bata. So, wala nang yakap-yakap, di ba? So, naaalagaan ko naman siya. Napaglulutuan ko siya, napaglalabahan ko siya ng damit. Pero lumilipas ang araw na hindi ko man lang nasasabing mahal ko siya. Lumilipas ang araw na hindi ko man lang siya nailalabas na kaming dalawa lang. Di ba? Hindi kami nagkaroon ng quality time na sinasabi. Hanggang naging 2, naging 3 anak namin, mas lalong nawalan ako ng oras sa kanya. Yun ang masakit eh, di ba? Dati na-appreciate mo dahil may mga anak na kayo, hindi mo na nagawang ma-appreciate. Hindi mo na makita. Hanggang isang araw, kinuha na siya sa akin ng Panginoon. Ang sakit nun. Di ba? Nagsama kayo ng may quality time, 2 years. Ang iksi nun. Pagkatapos nun, nagkaanak kayo, 1, 2, 3, tapos kinuha na siya ng Panginoon. Ang sakit-sakit nun. Gusto kong sabihin mahal na mahal ko siya. Gusto ko siyang hawakan. Gusto ko siyang haplusin. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong paulit-ulit na sabihin mahal ko siya. Hindi ko na masasabi. Dahil wala na siya. Alam niyo kung saan ko narinig yan? Kay Sis Elaine. Ang sakit-sakit. Alam mo yun, they are still young nung kinuha ng Panginoon ng, 'di ba? So, ang laki po ng itinuturo sa atin kahit yung pagkawala ni Brother Chris, ang laki po ng itinuturo sa atin ng Diyos. Ang gusto kong matutunan natin mga anak. Sa iksi ng buhay natin, wala pong puwang yung sama ng loob dapat.
Wala nang puwang yung galit sa isa't isa. Walang puwang dapat yung galit mo sa asawa mo. Wala nang puwang dapat yung galit mo sa kapatid mo, galit mo sa magulang mo, galit mo sa mga taong umabuso sa'yo. Dapat wala na yon. Kasi sinong makakaalam kung buhay ka pa bukas? Di ba? Mayroon kang unforgiveness sa puso, haharap ka sa Diyos. Anak, kasi hindi ka nagpatawad, paano kita patatawarin? Ang sakit. So kung may pagkakataon pa na magpatawad, magpatawad. Kung may pagkakataon mang ibigay mo, buhos-buhos ang pagmamahal mo sa anak mo, asawa mo, magulang mo, gawin mo na ngayon. Kasi walang nakakasiguro kung may bukas pa. Amen? Huwag mo nating sayangin ang oras, ang araw. Huwag po nating bigyan ng puwang ang kahit na anong sama ng loob. Tanggalin po natin yon. Mabuhay tayo ng simple, mabuhay tayo ng masaya. Of course, ang mag-asawa po, sa mag-asawa, lagi po mayroong hindi pagkakaintindihan. Marami po yan na hindi pagkakaintindihan, hindi po matapos-tapos. Pero, I hope na this night it will give us, mapagngilay-ngilay natin mga anak na hindi po dapat binibigyan na ng oras or naglalagay tayo ng galit sa ating puso. Amen? Kung may pagkakataon, ipadama mo sa kanya, hug her, hug him, and be vocal to say, I love you. Amen? Make an effort na maiparamdam mo sa kanya na mahal mo siya, kahit sa simpleng bagay lang. Do everything na maging makulay ang buhay nyo ng inyong pamilya, kahit sa iyong mga magulang. Amen? And most of all, do everything that pleases to God before it's too late. Yung mga bagay lang na nakaka-please sa Panginoon, do not waste any day of your life. Make it fruitful. Be productive. Diba? Sabi po sa Romans 12:11, hindi ko na po nilagay dyan, keep your spiritual fervor in serving the Lord. Ibig sabihin, huwag kang magsilbi ng petex-petex lang. Or mikos-mikos lang sa salitang kanto. Putyo-putyo, di ba? Huwag pong magsilbi ng ganun. Spiritual fervor means serve Him passionately. Passionately po dapat. Dapat po yung excite. Yung mayroon kang excitement, yung intense, yung feeling mo na magsilbi sa Kanya. Alam mo yun, yung Sabado ngayon, di ba? Sabado, dapat matutulog ako ng matagal, dapat maglilinis ako, bla bla bla, and bla bla. Kasi nga naman yun ang day off. Pero hindi, pagdating ng tanghali, gusto mo na pumunta sa simbahan, excited ka na, hindi dahil nandun si crush. Diba? Excited ka dahil na makakakinig ka ulit ng Word of God. So dapat intense. Nandun yung gigil sa pagsisilbi sa Kanya. Amen po? Sabi po ni Tom Hanks, yan. Today may not be the last day of your life here on earth, but it may become a great day for you to make things right with God and to those you care about. Amen? So wag mo nang antayin ang bukas, anak. Baka wala nang bukas. Every morning pa na gumigising tayo is miracle of God. Amen? So we need to live each day for the Lord. Tandaan nyo, life is short. Once we die, we cannot redeem the dash. Hindi na po maibabalik yun. Babalikan ko. No, patay ka na. Wala ka nang babalikan. Amen po? Ang sabi po ni Denzel Washington po, sinearch ko po yan. Live each day for the Lord. Amen? Every sunset gives you one day less to live, but every sunrise give you one day more to hope. Amen? So napakasarap isipin that one day, iiwan mo ang mundong ito at sa paghuhukom ng Diyos, you will meet Jesus face to face. At sasabihin niya sa iyo, anak, ang haba ng itiniis mo para sa akin, para lang makasama mo ako ngayon. Halika anak, pumasok ka. No more sufferings, no more pain. Amen? So you are now with me eternally.
Napakasarap sigurong isipin, no? Na ang dami mong unanswered prayer, ang dami mong hinanakit, pero nagsilbi ka, nagpatuloy ka, and your heart right before God. Ang pagdating ng araw na magkikita ka ng Panginoon, anak, ang laki ng pinagtiis mo sa akin, nakita ko lahat yun, yung mga ginawa mo sa akin, yung pagtitiis mo, yung mga luha mo, nakita kong lahat yun, anak. Halika na. Pagod ka na, halika na. Di ba? So mga anak, work on your salvation. After this life, there will be resurrection and judgment. At pag alam mo that you fulfill what God wants you to be, ang kamatayan po ay celebration yan, na hindi dapat kinatatakutan. Amen? So, let us not give up, mga anak. We are a warrior of Jesus. We can surpass anything. Basta andyan ang Holy Spirit kasama natin. Anything, we can surpass. Kasi nangako ang Diyos na hindi niya tayo iiwan. Kahit na hindi man marami mang unpleasant thing na nangyayari sa atin araw-araw, i-grasp mo yung pangako ng Panginoon. Amen? Kumbaga tumayo ka doon sa promises ng God. So I pray that starting tonight, your joy will be serving God. I pray that starting tonight, anumang bagay na hindi tama noon, itatama mo ngayong gabi. Amen? And your fear will be of not doing your calling. Dapat yun, dapat. Yun dapat ang mararamdaman nating takot. That every time maiisip mo, ala, hindi ko nagawa yung calling ko. What if bukas din ako gigising? Dapat yun ang fear mo. Para ma-motivate ka na magsilbi sa Panginoon. Para ma-motivate ka na maging totoo sa Panginoon. Hindi yung mikos-mikos lang. Amen? Hindi yung pocho-pocho lang. Tandaan mo, our dash is no longer our own. Hindi na natin pag-aari yan once na namatay tayo. So, ang tanong ko sa inyo mga anak, tapos na po tayo. The big question is, what are you doing with the